Ay mga kadudoy, isang magandang umaga, hapon na pala. So tayo ngayon ay magbisita sa mais natin. Titingnan natin uli kung pwede na ba nating ipaani sa susunod na mga araw, para habang mainit pa. Pero yung daan dito mga kadudoy, tingnan nyo naman, oh. Yan. At saka shout out po sa mga sulid po natin na taga-panood. Hindi nagsasawang panoorin tayo araw-araw. Ito yung problema ko mga kadudoy, panapunta ako sa maisan kasi malayo-layo pa yung nilalakad ko. Tingnan nyo naman yan, oh. Yan, malayo pa yan, gawa ng napakapangit ng daan pa dito. Oh, nawasak na tubig. Yung simento ay hanggang doon lang sa ibaba. Binabati ko yung aking solid na viewers from Guimaras, Ilonggo din. Sila ma'am at saka sir na dumayo pa sa bahay. Abangan nyo po yung kanilang pagpunta. Laking gulat ko na kahit tayo po ay di naman kasikatan, talagang hinanap ako nila sir para mapuntahan yung bahay ko. So thank you so much sa effort. Buong pamilya po sila na napunta. Sila po ay nasa abroad din, pero tubong Guimaras po sila. Yan. Thank you so much. Ako ay medyo hinihingal ngayon. Oh, tingnan nyo naman yung panahon, oh. Ito pa rin yung daanan ko dito. Medyo may kahirapan pa. Pero yung mga pinsan ko, akyat ito ng single nila na tricycle na motor. Ako lang ang hindi. Kasi wala eh. Talagang tingnan nyo naman dito, oh. Nabanda mga kaludoy. Talagang pahirapan dito. Hindi, tingnan ninyo, oh. Pero kung makikita niyo, may mga bakas din ng motor. Kasi pag ganito katuyo ay akyat nila ito. Yan, oh. Oh, grabe. So ganun pa man ay tiis-tiis lang tayo. Malay naman balang araw ipansin ito ng mga opisyalis natin, gobyerno natin, padugtungan yung daan mapaganda. So kunting effort na lang papunta dun sa ating mga maisan. Ngayon tiis-tiis muna tayo. May mga nyug, oh. Ay mga kadudoy, update ko kayo mamaya pagdating sa maisan natin kung kailan na natin pwede ipaani. Ito, daladala natin yung ating laruan, oh. Ito ay airgun lang pang kuha natin dito, baka may labuyo. Ay mga kadudoy, babay na muna. Ayan po mga kadudoy, welcome back sa ating vlog ngayong hapon. Kung mapapansin ninyo, tingnan muna natin yung mais ng iba, oh. Yan, talagang kuha na rin sa kilo, kabilat kanan, kabilaan, kaliwat, kanan dito. Yan, talagang may mga bunga na rin. At ito sa kanila ay medyo nahuli itong itanim, pero ang bilis din, oh. Magugulang na rin haros yan. Pwede na tong pakuluan. Yan. Yan, oh. Nabutas yung mais, oh. Yan mga kadudoy, hanggang dito pasok yung motor nila niyan. Yan, oh. Yan. Ako lang talaga yung walang abilidad magmaneho kasi naranasan ko na masimplang dyan, kaya hindi na ako nagtangkang magmaneho ng pakyat dito kasi nung pababa ako ay nasimplang dyan. Kaya yung motor ko na may sidecar ngayon ay merong gas-gas yung sakon. Malaki na yung mais nila, oh. Parang ganoon na rin sa atin, pero mas magulang yun sa atin kasi nauna nating itanim yun, ang mais natin. Ito, kaya double check na lang natin maya kung pwede na ba talaga. Mais nila ang baba lang, oh. Yan. Yung sa kabila naman natin dito,
Halos paubos na, oh. Hanggang doon mga kadudoy. Yan. Alam nyo ba yung, makikita nyo ba yung parang may green doon na palayan sa ibaba? Doon. Sentro na tinuturo ko yan, may green. Yun ang palayan natin. Kitang kita dito yan. Palayan natin yun. Atin yung barang green doon. Oh, yan mga kadudoy, oh. Nag-iiba na rin yung kulay ng mais natin sa kabila. Naano na yung dahon. Parang pwedeng na to ipaanay mga kadudoy sa next week. Nagdala ako ng siguro mga Lunes. Try natin kung pwede na ba sa ngayong Lunes, sa susunod na Lunes pa. Kung di ako magkamali ay tinatarget ko sana yung 23 na Lunes. Tamang tama lang yan dun. Para medyo magulang na talaga sa kanila, ubos na, oh. Yan. So hanggang dito yan. Pasok ng motor nila dito. So tayo, dito din ang daanan yan. Pag nagpaani tayo, dito rin yan. Malalaman natin kung magkano yung singilan. Sana ay wala namang ulan. Pag tuyo lang itong lupa dito ay mabilis lang naman nila itong maiakyat, ano. Dito lang ang problema kasi kahit tuyo, mayroon porsyon dito mga kadudoy na parang bukal yan. Ayan, oh. Na ano yan, at nasinip ng tubig dyan. Talagang nagtutubig pa rin yan, pero kukunti lang naman. So tingnan natin yung anderito. Oh, medyo manaka-naka din, pero ito yung atin dito. Yan, tingnan mo naman yung daanan natin dito. Yan, kung sakasakali, napakahirap. Mahirap ang daanan dyan, kaya dito tayo sa taas. Yan, dito man tayo dadaan sa ibabaw, gawa ng hirap ng daanan sa baba. Yan ang problema pag nagpaani tayo. Oh, medyo magulang na rin yung mais natin mga kadudoy, gawa ng, kung mapapansin ninyo, ayo, iba na yung kulay na dahon niya. Pa ano na rin, tawag ba dito sa Ilonggo, tuling na rin. Yan. So mahirap yung magiging daan natin mag paani tayo kasi, oh, andyan, oh, medyo maputik-putik dyan, pero kailangan na natin ayusin yan dyan. Lagyan natin ng bato-bato yan dyan para makadaan. Ito walang problema masyado yan. Yan, oh. So, dito talaga yung pinakamahirap na part natin pag tag-ulan, pag nagpahakot ako dito. Yan. Batuhan, pero tingnan nyo naman, may mga tubig, parang ilog na maliit. Kaya yung dito ko, mapapansin nyo mga kadudoy, ayan yung sinasabi kong lugi natin, halawak nyan. Hanggang dun. Dati marami tayong nakuha dito. Andyan pa yung mga pinagkuhanan, oh. Natubo naman yan ng tuloy-tuloy noon. Kaso sa tag-ulan talaga, hindi kinaya. Kaya ganun na lang ang nangyari. Yan. No choice naman tayo. Wala na tayong magagawa dyan. Pero kung tutuusin ay pupwede naman na ito. Pero mahuhuli lang to siguro dito banda. Kasi malayo ang agwat ng pagtanim niyan, eh. Halos 1 linggo. Sobra siguro, pero tamang tama naman yan siguro pagtapos dito sa kabila. Kasi tinitingnan ko yung dito natin, parang okay na talaga ito, eh. Mapapansin niyo yung mga dahon niya ay talagang kuwan na, oh. Kuwan na talaga yung kuwan niya, yung balot niya. Pwede na to mga kadudoy. O yung saging natin, ang galing, oh, lumaki na siya. Maliit lang to nakaraan, pero mga kadudoy, pula ang bunga nitong bunga. Murado ito na kuwan, murado ito na pula. Pakaganda nga saging ito pag ito ay nagbunga. Yan, muradong pula yan mga kadudoy. Ayan. So tingnan natin, oh. Ito na yung mga mais natin, oh. Tingnan natin, oh. Magulang na mga kadudoy, ayan, oh. Tigas na, oh. Pwede na to. Magdala ako ng sample sa atin mga kadudoy. Ipatingin natin doon para ipad-judge natin kung pwede na ba talaga. Ako. May aso, oh. Psst. Sugurin ako ng 2 aso, oh. Yan, kuhanin natin yung sample. Kasi ito na yung sample natin. Mais natin. Yan. Para may ideya tayo kung pwede na. Dalin, be! Dalin!
Wala layo kay kadurong yung butong yun ah. Oh, mga dalaga oh. So ayan mga kadudoy, nakita natin yung may-ari ng mais dito sa kabila. So kahit sila sinasabi pwede na rin talaga to, matigas na. So wala na tong patumpik-tumpik. Ano tayo ngayon? Sabado. Mga sa sunod na mga kadudoy kasi labas na yung kwan niya eh. Pakuha ko na ito mga kadudoy. Ayan. Sabado sa susunod na kwan. Pwede na nga to sa kwan eh. Kahit sa Lunes. Pero para maganda-ganda talaga laban, antayin na lang natin sa susunod na Lunes. Sure na yun. O di kaya sa mga kahit sa susunod na Biyernes, pwede na. Kasi kuha na, talagang kuha na yung mais natin. Dapat nang pwede na to anihin. Bawi na lang tayo sa susunod mga kadudoy. Pa-sprayhan natin uli ito, gandahan natin hanggang dyan. Kung hindi tag-ulan yung tanim natin, di taniman natin ulit kasi wala hanggang dito. Tingnan nyo naman, nababansot dito. Maraming hindi wala natubo. Dati marami pa tayong nakukuha dito, ngayon wala. So estimated ko na yan, hindi naman tayo makakuha ng sobrang dami sa ngayong panahon, pero ganun talaga ang buhay. Ayan pala mga kadudoy, yung gubat-gubat na yun, yan ang gusto kong pahawanan ko pa yan, tapos para mamaisan pa natin pakyat, pero depende sa kakayanan natin. Para sana ay lahat-lahat na ito makuha ko na yan hanggang doon. Kasi medyo makuan pa to eh, malawak-lawak pa to. Kahit hanggang dito na, binabala ko nga dito pa ibaba, kaso walang tatrabaho, hindi naman kayang kuan. Kailangan pera ang nilalabas mo dito bago pa yan iwan na natin tong saging natin, may mahogani konti yan. So magtingin tayo noon doon mga kadudoy sa baba, kasi may pinaputol akong mahogani namin doon. So tingnan ko muna kung paano ba ang sitwasyon. Mga kadudoy, babay na, basta wala tayong mga mais mga kadudoy, bababayan. So hindi, ito tingnan nyo, nakaraan marami pa akong nakuha dito, ngayon wala na talaga yan. Pero ganun pa man, hayaan na natin, no? Pagkanti sa susunod ay tanim na naman tayo. Ayan, bye bye. Ayan mga kadudoy, isang magandang maga. So, medyo malamig-lamig ngayong umaga. Dito tayo ngayon sa bundok. Maaga ako gawa ng may pagpalagari ako ng tanim na kahoy namin dito. Ay order kasi yung size niya, kaya kailangan kong pakabantayan yung magsasarahe, lalagari, kasi kailangan natin masabihan agad ng sukat. Kasi gagamitin natin sa mesa na makapal, yung elegant dining table set. Kaya kailangan nating humabol dito, kasi baka mamaya machap-chap na nila yung kahoy, wala tayong mapagkuhanan ng ating kuwan. Ang ating size na kahoy na kailangan. So ganun. Kaya maaga tayo ngayon. Tingnan mo yung mais nila dito, anihin na rin mga kadudoy. Ayan, nasa pinsan ng tatay ko yan. Medyo kuha na rin yung mais nila. Pero sa atin, anihin na sana yun. Hanap muna tayo ng pera. Kahit mga 10k lang. Pumpisahan na natin na yung kuwan. Ipagapas yung ating mais doon. Paani. Ayan. Pero kailangan muna natin ng puhunan, kasi yung mga tao pag nagtrabaho yan ngayon, pagkahapon kinukuha na nila yung sahod, kasi alam nyo naman, mga pang-ulam, pambigas ng tao, hindi mo kailangan itingga ng ilang araw yun, kasi mawawalan sila ng pang budget. Kaya ayan lawak ng maisan nga dito. Ayan, mas malawak dito. Maganda yung tubo ng sa kanila, kasi medyo gulod-gulod dito, kaya yung tubig ay hindi na natagal, kaya buhay lahat. Sa atin kasi doon medyo flat, kaya pag tag-ulan medyo dihado tayo ng konti, pero ganun pa man ay maganda pa rin. Ito yung bundok mga kadudoy na panaraon tawag sa amin. Ayan, ang lawak, ang daming mga ganap-ganap dito ngayon. Hanggang dito mga kadudoy, akit na motor dito eh. Natuusin, ako lang talaga hindi magmaneho, kasi ayaw ko naman na makasimplang-simplang tayo. Pero pag akit saan ang grader nito, kahit yung 4x4 ko makakaakyat dito yan, walang problema, hanggang dun yan. So malapit na lang talaga yung lalakarin ko. Kaya lang ngayon talaga ay hindi talaga pipili, kaya medyo mahirapan tayo pag mag-akyat dito, lakad-lakad tayo.
So malay naman natin sa susunod. So hindi na makikita yung mais natin dito mga kaludoy, ano? So kung napapansin niyo, andun yung ating maisan sa kabila, andun tayo, andun tayo. So dito ako ngayon dumaan sa kabila naman. Lawak yung mais nila, hanggang dun yan. Kung papansin niyo, yung lawak. Yan. Mga kaludoy, may ibang kulay na mais. Iwan ko ano nangyari dyan. Ay, nakuha na lang pala yung dahon niya. So dyan na tayo, mag-antayin tayo mga kaludoy sa baba. Dyan naman pupunta yung maglalagar mamaya. So antayin tayo lang natin, ano. Ganda ng lugar dito, maliwalas mga kaludoy. Alam kong itong kalsada talagang nami-maintain lang. Pwede tayong tumagal-tagal dito. Maganda rin dito. Dito tayo banda tumagal. Magkaroon ng kwan. Kaso sa ngayon hindi talaga pipili, hindi natin kaya magmotor-motor punta dito. Malay mo naman pagkalipas ng mga 5 years, malay mo naman ay may pagbabago. So makakuan-kuan din tayo dito. Lak na maisa nila. Pagkuan din tayo dito kung baga ba. Pakita din ng dapat nating pagkakunan. Sa ngayon hindi, wala muna. Si Lucas kasi kasama natin, malungkot na yan siya kasi mag-isa na lang yan. Namatay na kasi si Mateo. Ang pinsan ko doon naghakot ng kahoy yan mamaya. Ngayong maga siguro. Dahil maghakot. Kaya ikot lang tayo mamaya mga kaludoy. Babay muna at may kausapin tayo. Ay mga kaludoy, isang magandang maga. Tayo ngayon ay walang gawa masyado. Ako ay nagluto ng ulam. Ayan, tingnan niyo kung magugustuhan niyo yung ulam ko. Buksan natin. Yan. So naglalagay ako dito pakulo ako ng kamatis, sili, sibuyas, luya. Tsaka siyempre hindi mawawala yung dahon ng tanlad. Yan ang kulong-kulo ng mga kaludoy. Actually masarap na nga ito kahit wala pang isda. Tapos ilalahukan natin ng lalahukan natin ng ating isda. Yan. Yan ang taba na isda na nilaw-nilaw. So yan. Lagay natin para sarap yung ating ulam mamaya. Yan, hugasan ko na yan mga kaludoy. Kaya lagay natin one by one. Yan. Grabe mga kaludoy, laki ng mga isda. Ito mga kaludoy nagkakahalaga lang ng 200. Sobrang dami na. Yan, taba mga kaludoy. Kami ng taba niya. Yan. Yan, pagkakuan nito mga kaludoy, wala nang kuan yan. Hindi mo na pwedeng galaw-galawin yan mamaya. Yan yung isda. Yan. Sarap kaya yan. Sarap yung mga kaludoy kung nakulo na yan. Kunting kulo lang. Malasan na yan. Ayan. Yun mga kaludoy. Sarap na yung ulam natin. Maliwanag. Maliwanag. Ayan. Hangin. Namamatay yung apoy. Binuksan ko dito. Aircon yan dyan. Ayan. Tapos si Kaduday andun. Nadaldal sa mga kasama niya. Duday. Mga kaludoy kumukulo na. Grabe. Taba ng isda. Kumikintab yung taba. Sarap nito. Laga ko lang yung mga 15 minutes. Okay na. Para makatas-tatas talaga. Grabe yung ulam natin. Yan. Taba. Sarap. Almusal. Go, 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 go. Oh, ya, di pa sininti mo, so. Buyo. Nakakot. Ay, nako. Kung nakakatulong pa ang modern fashion sa empowerment ng kabaihan, dudulot lang ito ng maling pagtingin. Ang modern fashion ay maging simbolo ng empowerment ng kabaihan dahil nagbibigay ito ng kalayahan na makita ang kanilang personalidad, kumpiyansa at sariling estilo. Parang sinasabi nilang
Nakakadudoy, magde-deliver kami. Mamaya ay papakita ko doon kung ano yung items natin. Hindi naman natin nila tinatanong. Siyempre, doon ka komportable sa sinusuot mo. Pero may mga ibang tao lang din talaga na hanggang ngayon ay hindi pa nila ma-accept kung ano bang fashion na tinatawag. Ganun. Sa psychology, ang pananamit ay bahagi ng self-expression. Hindi supatan ng See? Sabi ko nga sa inyo. Fashion pero ito dapat automatic. Hindi depende sa haba ng damit o puso ng panahon. Yung punya gana yung mga kan? Yung punya gana yung bra. Pero syempre, alam niyo naman mga ka-stagnation, may pinapagayan lang yan ha. Okay, fashion na yan. Ipipilit ka na lang yan sa sarili. Yung punya gana na yung kaning higaga. Dahil baka magmukha lang kayo sa katawa. Stay up to date pala kayo. Manlalais na ang gagawin nila. Pero kung meron, hindi naman sila magsususo. Ikaw naman. Diba? At ang sabi dito ng isang nating ka-stagnation, minsan, Star DJ John Marin, nakakatulong din ang fashion. Dahil nga, parang statement ito sa sarili at sa ibang tao. Pero yun nga lang, hindi mo rin may kakaila na may mga tao rin talaga na hindi pa rin bukas ang kanilang isipan pagdating sa mga bagay. Tuloy, may gusto mo sa minsan, nagdadalawang isip ka na bukas. Pero ate, kung yun yung gusto mong mangyari sa buhay mo, gawin mo. Pero, tignan mo rin kung bagay talaga sa'yo. Hindi mo naman kailangan yung approval ng iba para maging isang fashionista. Decision mo yan. Okay? Ha! Ang sabi rin dito ng isa nating Star Nation, Star DJ John Marino. Sa totoo lang, makikita naman natin habang lumilipas ang panahon, nag-evolve ang fashion lalo na sa kababaihan. Parang self-empowerment ba na tinatawag? Na ito yung statement na kailangan nilang i-relay sa tao, na kailangan nilang ipakita at sabihin, eto na kami ngayon. Hindi naman Lipatan. meron kaming sariling posisyon. Kaya namin kung ano ang tama at mali na ginagawa. Hindi sa fashion ibinabase yung mga negative na iniisip na nila. Saka fashion lang yan, hindi naman yan nagre-reflect totally ng katao mo Gusto mo lang talaga na may statement sa iba. Okay, hindi na gusto mo wala namang pagbabago sa'yo. Ayan po mga sa ito ay Andy Castor, maraming salamat sa pakikibahagi once again. At tumuto, wala na po yan. Sa inyo po ang paborito ng pinapakinggan. Your most dynamic music station. Ay mga kadudoy, tingnan natin sa taas at dito gumagawa tayo ng platira dito. Hindi pa yan tapos, tingnan na lang natin yung platira kung ano maging mukha niyan pag natapos na. Order din sa atin yan, ito yung kahoy niya, yung mga platira natin. Ayan. Ating kahoy ay ko ada tigot-tigot karo na. Lain tatlong lamesa ta na. Mga deliver natin tatlong lamesa. Tapos 6 na puan. Huhuy. Ay mga kadudoy, naka-standby na yung ating deliver para bukas. Bukas na tayo ng umaga umalis para narga na natin kasi mag-ana naman. Kunti lang yung deliver natin, puro mesa tatlong mesa. Tsaka ayan lang. Tama na yan. Importante may deliver tayo. Susunod na naman ulit.